ulit sa for long years na hindi ako nag-Christmas sa Pilipinas kasama ang family ko. That, even though kahit nung nasa Pilipinas pa ako, kasi that before ako nag-OFW as a domestic helper here in Hong Kong, na masukon na rin ako sa Manila as katulong din. Nung graduate high school lang kasi ako. Nung pagka-graduate ko ng high school, nag-start na agad ako magtrabaho. Breadwinner ako sa family. Ako yung panganay sa 8 magkakapatid. So, ako yung naging yung parang naging katuwang ng parents ko para sa family namin. Yan. So, napagtapos ko na yung isa kong kapatid. Pagka-graduate niya, nag-asawa siya agad. Pero at least, natapos niya. Yun lang naman hinihingi ko sa kanya eh. Natapusin niya na yung pag-aaral niya. So, tinupad naman niya. Marami pang twist yung bago natupad yun. Kasi, kumbaga, pinilit ko talaga siya na matapos na yung college niya. Which is, maganda rin yung naging resulta kasi hindi siya naghirap, nagkaroon na siya ng matinong trabaho. Hindi siya maging katulong na, hindi ko naman nilalait ang katayuan ko. Kasi ito naman talaga yung source of income ko, ang pagiging katulong. Dito ko napagtapos yung kapatid ko. At dito ko rin mapagtapos yung dalawa kong pagkapatid. Salamat sa Diyos. Sana makapasa sila sa board exam. May dalawa akong kapatid ngayon. Half siblings ko sila. Graduating na yung isa RadTech, tsaka yung isa naman is business. Yung course niya. So, yung makakapagtapos na rin sila. And then, as sa pagiging katulong, mayroon na rin naman akong mga naipundar na for 10 years ko as OFW here in Hong Kong. Masabi kong proud din ako sa pagiging katulong dahil may mga achievement akong nagawa. Hindi unlike sa iba na achievement na nagawa na talagang masabi kong bogong-bog nga at talagang nakaka-inspired. Kasi may magandang bahay, may sasakyan. Iba naman yung sa akin. Ang sa akin naman, nag-more ako dun sa nakabili ako ng isang farm. Although, di ko talaga masasabi na satisfied ako sa farm na nabili ko kasi, to be honest, hindi siya nag-earn. So, gumastos ako doon sa farm na yun na nabili ko, more than 300,000. Tapos, hindi ako nag-earn sa farm na yun. Rice field siya na meron nyugan. Dumami na yung nyugan kasi nagtanim yung tatay ko sa paligid. And about sa palay naman, I stop helping my brother already and my father for everything what they want. Because lahat ng gusto nila talaga dati binibigay ko. Isang hingi lang yan na ang naging ending is like walang nangyari. So, nag-stop na ako about that. I'm done about it. Wala na akong magagawa dyan kasi yun na sila. Siguro ang magagawa ko na lang is yung magpadala ko para sa food ng tatay ko, ng nanay ko, parents ko ba. Yun na lang. But other than that, about farm, no, I already give up. Walang nangyari. Walang earnings yung farm na yun eh. So, sayang lang yung pinambili ko. Although yung value ng lupa is okay naman, but unfortunately hindi ko pa siya napatransfer yung land title sa pangalan ko. Nabili ko na siya, may complete to yung papers, paglipat na lang sa pangalan ko at malaki ang gastos na kakailangan ko. Maybe next time sa pagbakasyon, paglalaanan ko na talaga siya ng pera sa family namin. Yan, so napagtapos ko na yung isa kong kapatid. Pagka-graduate niya, nag-asawa siya agad. Pero at least, natapos niya. Yun lang naman hinihingi ko sa kanya eh. Natapusin niya na yung pag-aaral niya. So, tinupad naman niya. Marami pang twist yung bago natupad yun. Kasi, kumbaga,
pinilit ko talaga siya na matapos na yung college niya. Which is, maganda rin yung naging resulta kasi hindi siya naghirap, nagkaroon na siya ng matinong trabaho. Hindi siya maging katulong na, hindi ko naman nilalait ang katayuan ko. Kasi ito naman talaga yung source of income ko, ang pagiging katulong. Dito ko napagtapos yung kapatid ko. At dito ko rin mapagtapos yung dalawa kong pangkapatid. Salamat sa Diyos. Sana makapasa sila sa board exam. Ay dalawa akong kapatid ngayon. Half siblings ko sila. Graduating na yung isa radtech. Tsaka yung isa naman is business. Yung course niya. So yung makakapagtapos na rin sila. And then as sa pagiging katulong, mayroon na rin naman akong mga naipundar na for 10 years ko as OFW here in Hong Kong. Masabi kong proud din ako sa pagiging katulong dahil may mga achievement akong nagawa. Hindi unlike sa iba na achievement na nagawa na talagang masabi kong bogang-bog nga at talagang nakaka-inspired. Kasi may magandang bahay, may sasakyan. Iba naman yung sa akin. Ang sa akin naman, nag-more ako dun sa nakabili ako ng isang farm. Although, di ko talaga masasabi na satisfied ako sa farm na nabili ko kasi, to be honest, hindi siya nag-earn. So, gumastos ako dun sa farm na yun na nabili ko, more than 300,000. Tapos, hindi ako nag-earn sa farm na yun. Rice field siya na meron nyugan. Dumami na yung nyugan kasi nagtanim yung tatay ko sa paligid. And about sa palay naman, ayoko na kasi talagang every year for almost 10 years, lagi na lang walang nangyayari. Siyempre, pag may palayan ka, gumagastos ka, diba? So, taon-taon yan sa tuwing need na ng palay, magtanim. Gumagastos ako ng more than 25,000. Lucky, maswerte na ako may babalik yung 25,000 na yun. Pag anihan na. Pag minalas-malas ka, kulang pa yung ginastos mo sa pagpapatanim na 25,000. Wala mahirap magkaroon ng like ganyan na farm na yung pinagkakatiwalaan mo kahit family mo, kahit kadugo mo. Kasi, lalo na kung hindi honest, hindi siya na, like, talaga siya sa, kung magkano yung earnings nyo, magkano yung about sa farm nyo. Yan. Mahirap especially kung sugarol. Kahit balik-balik na rin mo ang mundo, kahit gaano mo pa kagusto ka at paulit-ulit mo pang gugustuhin na tulungan ang isang tao na wala na talaga, hindi talaga magbabago. So, pinapasudyos ko na lang and that I give up already sa tatay ko tsaka sa kapatid ko. Kasi wala na, hindi ko na yun sila matutulungan. So, I need to help myself na talaga. Nag-stop na akong natulungan sila. Lahat ng mga kailangan nila sa farm. No, nag-stop na talaga ako, natuto na ako. Kasi I'm almost 40 years old. I'm already 39. So, I'm still single. I don't have boyfriend. I don't have child. Then, I don't have, may bank ako, pero walang laman. So, I started, like, I feel pity for myself already. Because I worked so hard for so long then to help my family, of course, to help my father, my brother. But it's so hard to help for some bodies that they don't want to help themselves as well. So, niluloko ko lang yung sarili ko. So, I stop helping my brother already and my father for everything what they want. Because lahat ng gusto nila talaga dati binibigay ko. Isang kingi lang yan na ang naging ending is like walang nangyari. So, nag-stop na ako about that. I'm done about it.
wala na akong magagawa dyan kasi yun na sila. Siguro ang magagawa ko na lang is yung magpadala ako para sa food ng tatay ko, ng nanay ko, parents ko ba. Yun na lang. But other than that, about farm, no, I already give up. Walang nangyari. Wala nga earnings yung farm na yun eh. So, sayang na yung pinambili ko. Although yung value ng lupa is okay naman, but unfortunately, hindi ko pa siya napatransfer yung land title sa pangalan ko. Nabili ko na siya, may complete to yung papers, paglipat na lang sa pangalan ko at malaki ang gastos na kakailanganin ko. Maybe next time sa pagbakasyon, paglalaanan ko na talaga siya ng pera para mapatransfer ko na yung land title para mailipat ko na sa pangalan ko. Kasi mahirap na eh. Mahirap na kahit sa kadugo mo pa. Mahirap na talaga magtiwala ngayon. May project ako. May isa pa akong lupa. Nabili. Ang bala ko doon is papatayuan ko siya ng boarding house or apartment. Like apartment, something like that. Excuse me. Yun ang ko. Yung pa yung ko. Goal ko pa na yun naman talaga matagal ko ng pangarap na business para for myself ang magkaroon ng apartment. So, syempre malaking pera yun. So, huwag na lang natin sabihin apartment na kahiya. Paupahan na lang. Masyado din akong ambisyosa eh. Alam mo ng pag-apartment. Milyon ang niyan. So, paupahan na lang na bahay kubo. So, yun pa yung ko, dream goal ko na kailangan matupad for my retirement. Basta hindi ko feel, I don't like yung bahay. Gusto ko maliit na bahay lang na malinis, walang maraming gamit. Ayoko. So, yun pa yung dream ko. About pagkakaroon ng family, parang hindi ko na feel. Parang hindi ko na gusto na magkaroon pa ako ng asawa or anak. Kasi, especially sa edad ko, parang malabo naman na magkaanak ko. Well, pwede ako magkaanak kung mag-aampon ako ng bata. Pero mahirap din mag-ampon ng bata. Tapos, paglaki, hindi naman i-acknowledge. Kaya parang, okay na mag-isa. Kasi magpalaki ka rin ng bata na paglaki, hindi mo rin masasabi kahit nga anak eh. Hindi mo masasabi na aalagaan ka. Anyway, that's it for today guys. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.